Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na hindi lahat ng kumikinang ay ginto? Na kung minsan, ang pangarap na inaasam-asam ay isa palang hawlang dahan-dahang nagsasara sa iyong paligid. Sabi nila, ang yaman daw ay pasaporte para sa kaligayahan. Pero paano kung ang mismong yaman na yon ang magiging sukatan ng tunay mong pagkatao at maglalantad sa lahat ng lihim na itinatago ng iyong puso? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng mamahaling sasakyan ni Banyuhay ay tila isang metrong lalong naglalayo kay Marahuyo Solana mula sa buhay na isinumpa niyang hindi na niya babalikan. Sa labas ng bintana, mabilis na dumadaan ang mga puno at bukirin. Mga tanawing hindi man lang niya pinag-aksayahang pansinin. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro sa isang bagay lamang, ang maningning na diamanting nakasete sa kanyang palasingsingan. Muli niya itong itinaas, hinayaang tamaan ng sikat ng araw sa hapon. Kumislap ito na parang isang bituin, isang pangako ng isang buhay na matagal na niyang pinangarap. Ito ang kanyang tropeo. Ito ang kanyang kaligtasan. Bawat kanto ng bato ay sumisigaw ng pangalan ng mga De la Riva. Isang pangalan na malapit nang maging kanya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, bumalik ang amoy ng putik, ang sikip ng barong-barong, at ang pait ng bawat araw na ginugol niya sa kahirapan. Hindi na. Hinding-hindi na siya babalik doon. Ang singsing na ito at ang apelyidong dala nito ang magiging pader sa pagitan niya at ng nakaraang yon. Malapit na tayo, mahal ko. Malambing na sabi ni Banyuhay, ang isang kamay nito ay panandaliang humawak sa kanya bago ibinalik sa manibela. Excited ka na bang makita ang Hacienda de Luz Viminda? Sobra! Pagsisinungaling ni Marahuyo, ginawa niyang mas matamis ang kanyang nangiti. I can't wait to see your home, Banyu. Ang totoo, hindi ang bahay ang gusto niyang makita, kundi ang kaharian. Ang kahariang malapit na niyang pamunuan. Maya-maya pa, bumagal ang kanilang sasakyan at huminto sa harap ng isang malaki at antigong tarangkahan na gawa sa bakal. May nakaukit ditong Hacienda de Luz Viminda. Dahan-dahan itong bumukas, tila isang paanyaya sa isang bagong mundo. Welcome home, Marahuyo. Puno ng pagmamalaking sabi ni Banyuhay. Ngunit habang umaandar ang sasakyan sa mahabang daan papasok, isang maliit na pagkadismaya ang nagsimulang umusbong sa puso ni Marahuyo. Ang inaasahan niyang modernong mansyon na may salamin at semento ay isang malaking lumang bahay na bato pala. Malawak ito, oo, at napapaligiran ng hardin. Ngunit para sa kanya, mukha itong luma. Mabuti na lang at ang pangalan ng mga De la Riva ay sapat na para takpan ang anumang kakulangan sa estilo. Pagbaba nila ng sasakyan, isang babaeng may edad na ang sumalubong sa kanila sa may malaking pinto. Nakasuot ito ng simpleng bestida, ngunit may tindig ng isang reyna. Ang buhok niyang may mga uban na ay nakapusod ng maayos at sa kanyang mukha ay may ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata, tila nakikita nito ang lahat hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ni Marahuyo. Ito si Doña Gonita de la Riva. Banyuhay, anak, sabi nito, at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Pagkatapos ay bumaling ito kay Marahuyo. At ikaw na siguro ang magandang binibining bumihag sa puso ng aking bunso, Marahuyo. Magandang hapon po, Doña Gonita. It's an honor to finally meet you po, sabi ni Marahuyo, ginamit ang pinakamagalang at pinakamalambing na boses na kaya niya. Inilahad niya ang kamay para makipagkamay, ngunit sa halip ay isang yakap ang iginawad sa kanya ng matanda. Isang yakap na mainit, ngunit para kay Marahuyo, may kasama itong bigat. Pakiramdam niya ay sinusuri siya, bawat hibla ng kanyang pagkatao. Tawagin mo na lang akong Mama Gonita Hija, sabi nito habang kumakalas sa yakap.
Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya. You are family now. Halika, pumasok kayo. Pumasok sila sa loob ng bahay. Madilim na kahoy, matataas na kisame, at mga antigong kasangkapan ang bumungad kay Marahuyo. Sa dingding ay nakasabit ang mga litrato ng mga ninuno ng mga De la Riva. Ang kanilang mga mata ay tila nakamasid din sa kanya. Ang hangin ay amoy ng lumang libro at pinakintab na sahig. Maganda sa sarili nitong paraan, ngunit hindi ito ang inaasahan niyang karangyaan. Pasensya ka na sa aming munting tahanan, Hija, sabi ni Doña Gunita, na tila nabasa ang nasa isip niya. It's not as grand as the mansions in the city, but it is filled with memories. Doon na hindi napigilan ni Marahuyo ang sarili. Isang maliit at tila inosenteng komento ang kumawala sa kanyang bibig. Hindi naman po, Mama Gunita. It's very simple. Nakakapanibago lang po. But I'm sure masasanay din ako. Isang katahimikan ang sandaling namayani. Nakita ni Marahuyo ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Banyuhay. Si Doña Gunita naman ay ngumiti lang. Isang nangiting hindi maintindihan ni Marahuyo. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang braso. Ang nangiti ay nasa labi pa rin nito, ngunit ang mga mata nito ay matalim. Sana nga ay masanay ka sa simpleng buhay dito, Hija. Dahil dito sa amin ang tunay na yaman ay hindi nakikita ng mga mata. Para kay Banyuhay de la Riva, ang umaga sa Hacienda de Luz Biminda ay isang uri ng panalangin. Ang amoy ng kapeng barako na sinamahan ng sinangag at ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin ni Mama Gunita ay sapat na para iparamdam sa kanya na nasa tamang lugar siya. At ngayong umaga, ang lahat ng iyon ay tila mas naging perpekto dahil sa babaeng katabi niya ngayon sa hapagkainan, si Marahuyo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Naaalala niya ang huling sinabi ng kanyang ina kagabi. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita ng mga mata. Isang banayad na sundot iyon, alam niya. Isang paalala, ngunit pinili niyang isantabi ito. Naninibago lang si Mara. Sabi niya sa sarili, galing ito sa syudad, sa isang buhay na ibang-iba, sa simple at tahimik na pamumuhay sa probinsya. Kailangan lang nito ng oras. Kumain ka pa, mahal ko. Alok ni Banyuhay, itinutulak ng bahagya ang pinggan ng bagong lutong vegan longganisa palapit kay Marahuyo. Paborito ko yan. Siguradong magugustuhan mo rin. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Marahuyo. Kumuha ito ng isang piraso, ngunit kitang-kita sa paraan ng paghiwa niya rito na tila nandidiri siya. Halos hindi niya ito isinubo. Mas pinagtuunan pa nito ng pansin ang dala nitong bote ng tubig kaysa sa pagkaing nakahain. Masarap, Banyo. Thank you, sabi nito. Ngunit ang boses ay walang kabuhay-buhay. Ang sinangag ay hindi man lang nito ginalaw. Isang maliit na kirot ang naramdaman ni Banyuhay, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Pagod lang siya sa biyahe. Ito ang palusot na paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Pagkatapos ng kanilang agahang hindi masasabing masaya, nagyaya si Banyuhay na ikutin ang kabahayan. Ito na ang pagkakataon niyang ipakita kay Marahuyo ang mundong kanyang kinalakihan. Ang bawat sulok na may kwento, ang bawat kasangkapang may alaala. Ito ang library ng Lolo Rafael ko. Sabi niya, binubuksan ang isang malaking pinto na gawa sa Nara. Dito niya isinulat ang lahat ng kanyang mga tula. Sumilip lang si Marahuyo sa loob. Wow! Ang daming libro. At iyon lang. Walang karagdagang tanong. Walang interes. Nagpatuloy sila sa sala. Doon, sa isang sulok, abala sa pagpupunas ng mga palamuti, ang isang matandang babae na maliit ang pangangatawan at puti na ang buhok. Ang kanyang mga galaw ay mabagal ngunit maingat. Nang makita sila,
Isang mainit at puno ng kulubot na ngiti ang sumilay sa mukha nito. Mananghimig, magiliw na tawag ni Banyuhay. Halika po, may ipapakilala ako sa inyo. Lumapit ang matanda, bahagyang yumukod. Senyorito Banyuhay, magandang umaga po. Manang, ito po si Marahuyo, ang mapapangasawa ko. Buong pagmamalaking sabi ni Banyuhay. Inakbayan niya si Marahuyo na napilitan lang ngumiti at tumango ng bahagya sa matanda. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Tumingin si Mananghimig kay Marahuyo mula ulo hanggang paa at may kung anong lungkot na dumaan sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. Napakagandang binibini, senyorito. Bagay na bagay po kayo. Si Mananghimig po ang nag-alaga sa akin mula pagkabata, Mara. Itinuturing na namin siyang kapamilya dito. Paliwanag ni Banyuhay, umaasang makita ang kahit kaunting init sa reaksyon ng kanyang nobya. Ngunit wala. Ang atensyon ni Mananghimig ay bumalik sa hawak niyang bagay. Isang maliit at kulay puting porselana na mangkok na may mga pinintang asul na bulaklak. Pinupunasan niya ito ng may sukdulang pag-iingat. Ang ganda niyan, Manang, sabi ni Banyuhay. Sinusubukang pagaanin ang tensyon sa hangin. Nagningning ang mga mata ng matanda. Ah, oo. Senyorito, ito ang paborito kong alaga sa lahat. Regalo pa ito sa akin ng yumaong Lolo Rafael mo noong unang taon ko rito sa hasyenda. Sabi niya, Himig, ito ay simbolo ng katapatan. Ingatan mo ito tulad ng pag-iingat mo sa aming pamilya. Napaluhan ng bahagya si Mananghimig habang hinahaplos ang mangkok. Kaya naman, 40 taon na, ito pa rin ang kasama ko. Isang kwentong puno ng damdamin at kasaysayan. Ngunit bago pa man matapos ang matanda, sumingit si Marahuyo. Ang tanong niya ay tila isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Magkano naman daw po ang halaga niyan ngayon? Mukhang mamahalin, antik, di ba? Natigilan si Mananghimig. Maging si Banyuhay ay hindi agad nakapagsalita. Ang init na dala ng alaala ay biglang napalitan ng malamig na materialismo. Ang unang lamat sa perpektong umaga ni Banyuhay ay nabuo na. Sinubukan niyang bawiin ang sitwasyon. Ngumiti siya ng pilit. Naku, Manang, pagpasensyahan niyo na po si Mara. Pagod lang po sa biyahe. Alam niyo na, taga-syudad. Ngumiti lang si Mananghimig bilang sagot. Ngunit kitang-kita ni Banyuhay ang pagkawala ng ningning sa mga mata nito. Ibinalik na lang nito ang atensyon sa pagpupunas ng porselana. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang masayang boses ang biglang narinig mula sa may pinto. Banyu, nabalitaan kong umuwi ka raw, kaya dinalhan kita ng paborito mong bibingka. Isang babaeng may simple, ngunit masayang pananamit ang pumasok. May dalang isang bilao, si Luningning. Ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata. Automatikong gumaan ang pakiramdam ni Banyuhay. Ning, tamang-tama ang dating mo. Ngunit nang ang mga mata ni Luningning ay napadako kay Marahuyo at nang ang mga mata ni Marahuyo ay sumalubong sa tingin ni Luningning, naramdaman ni Banyuhay ang biglaang pagbabago sa hangin. Ang nangiti sa mukha ng dalawang babae ay hindi umabot sa kanilang mga mata. Isang bagong uri ng digmaan, tahimik at hindi nakikita, ang tila kasisilang pa lamang sa loob ng sala ng Casa Hiraya. Para kay Marahuyo, ang pagpasok ni Luningning sa sala ay parang biglaang paglamig ng hangin sa isang mainit na hapon. Ang pangalan pa lang nito, Luningning, Kislap, Ningning. Isang pangalang hindi kailangan ng diamante para patunayan ang halaga. Habang masayang nagkakamustahan si Luningning at Banyuhay, na tila ba sila lang ang tao sa silid, naramdaman ni Marahuyo ang pamilyar na kurot ng inggit sa kanyang dibdib. Pinilit niyang ngumiti habang inilalapag ni Doña Gunita ang tasa ng tsa at isang hiwa ng bibingka sa harap niya. Salamat po, sabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang nagtatawanan.
Si Luningning ay ang kabaligtaran niya sa lahat ng aspeto. Ang suot nitong puting bestida ay simple lang, walang tatak, ngunit bumagay ito sa kanya ng perpekto. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang, ngunit mas mukha pa itong malusog kaysa sa buhok ni Marahuyo na dumaan sa mamahaling treatment. At ang paraan ng pagtawa nito, malaya at walang halong pagkukunwari. Isang bagay na matagal nang kinalimutan ni Marahuyo kung paano gawin. Naaalala mo pa ba noong nahulog tayo sa palaisdaan ni Mang Kiko dahil sa pag-aagawan sa hinog na mangga? Tawang-tawang kwento ni Luningning, sabay hampas ng bahagya sa braso ni Banyuhay. Oo naman, at ikaw pa ang may kasalanan noon. Ganting biro ni Banyuhay. Pero iniligtas pa rin kita. Ang kanilang tawanan ay umaling-awngaw sa sala, ngunit para kay Marahuyo, ito ay ingay. Ingay na nagsasabing, hindi ka kabilang dito. Kami ang may kasaysayan. Ikaw ay isang dayo lamang. Pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa isang dula na matagal nang isinulat at siya ang bagong karakter na hindi alam ang kanyang linya. Kaya naman, gumawa siya ng sarili niyang eksena. Mukhang ang saya ng kwentuhan ninyo, sabi ni Marahuyo. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng yelo. Pinutol niya ang kanilang tawanan. It must be nice to have such simple memories. Nahimigan ni Luningning ang pahiwatig. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Marahuyo ang talas sa likod ng maamo nitong mga mata. They are the most precious ones. Simpleng sagot ni Luningning. Hindi pa kontento, nagpatuloy si Marahuyo. Tiningnan niya ang suot ni Luningning. Ang ganda ng bestida mo, Luningning. Napakasimple. Bagay na bagay sa buhay probinsya. It really suits you. Ang bawat salita ay may lason. Ngunit kung inakala ni Marahuyo na nasaktan niya ito, nagkamali siya. Ngumiti si Luningning. Isang ngiting mas maningning pa kaysa sa kanyang diamante. Ang mga mata nito ay bumaba sa kanyang kamay sa singsing na kanina pa niya ipinagmamalaki. Salamat, Marahuyo. At ang singsing mo naman, nakakasilaw. Ang laki, sabi ni Luningning. Huminto ito sandali, na tila pinipili ang susunod na salita. Sana lang, ang pag-ibig na dahilan niyan ay higit pa sa ningning na nakikita ng lahat. Isang direktang sampal. Isang sampal na walang tunog, ngunit naramdaman ni Marahuyo hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Wala siyang maisagot. Ang nagpalala pa ng lahat ay ang reaksyon ni Doña Gunita. Tumawa ito ng mahina sa sinabi ni Luningning at hinawakan ng kamay nito. Napakatalino mo talagang bata ka, Ning. Kaya naman mahal na mahal ka namin. Malinaw na pinapanigan nito ang kaibigan ng kanyang anak. Malinaw na ipinaparamdam sa kanya na hindi siya ang gusto nito para kay Banyuhay. Matapos ang tila walang katapusang pagbisita, nagpaalam na rin si Luningning. Pagkaalis nito, hinarap ni Banyuhay si Marahuyo na hindi na maitago ang inis sa mukha. Mahal, anong problema? Tanong ni Banyuhay. May pag-aalala sa boses. Wala. Maikling sagot niya. Si Luningning ba? Huwag mo sanang masamain ang mga biro niya. Ganoon lang talaga yon. Para ko na siyang kapatid. Parte na siya ng pamilya. At iyon na, ang huling bagay na nais marinig ni Marahuyo. Parte ng pamilya. Ang mga salitang yon ay tila isang hatol. Siya ang mapapangasawa. Siya dapat ang pamilya. Pero bakit pakiramdam niya? Siya pa rin ang tagalabas. Para kay Marahuyo, ang sinabi ni Banyuhay ay hindi pagpapaliwanag, kundi isang pagtatanggol. Pagtatanggol sa babaeng kalaban niya. Hindi na siya sumagot. Tumayo na lamang siya at nagdahilang masakit ang kanyang ulo. Habang paakyat siya sa hagdanan patungo sa kanilang silid, narinig niyang nag-uusap sa baba si Doña Gunita at ang papaalis na si Luningning. Hindi niya sinasadya, ngunit hindi niya rin pinigilan ang sariling makinig. Ang mga salita ni Doña Gunita ay malinaw at tumagos sa kanyang puso na parang isang patalim.
Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Luningning, kailangan niyang matuto. Sa sandaling iyon, sa dilim ng pasilyo, isang bagay ang namatay sa loob ni Marahuyo at isang bagong bagay ang isinilang. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Ang inggit ay naging galit. Hindi siya magpapatalo. Kung kailangan niyang maging kontrabida sa kwentong ito para makuha ang gusto niya, gagawin niya. Patutunayan niya sa kanilang lahat, lalo na kay Doña Gunita, na siya, si Marahuyo Solana, ang magiging reyna ng Hacienda de Luz Viminda. May mga bagay na tanging isang ina lamang ang nakakaramdam. Hindi ito kailangang sabihin, hindi ito kailangang ipakita. Ito ay isang kutob, isang hindi maipaliwanag na pagtibok sa puso na nagsasabing mayroong hindi tama. At sa loob ng 24 na oras mula nang tumapak si Marahuyo Solana sa Hacienda de Luz Viminda, ang kutob ni Doña Gunita ay hindi na halos mapakali. Kinaumagahan, matapos ang tensyonadong pagbisita ni Luningning, umupo si Doña Gunita sa kanyang maliit na opisina. Ang bintana ay nakaharap sa hardin ng mga orkidya na minana pa niya sa kanyang ina. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, kahit ang ganda ng mga bulaklak ay hindi sapat para pawiin ang bigat sa kanyang dibdib, kinuha niya ang kanyang lumang address book at hinanap ang isang pangalan, Atty. David Liboro, isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa, isang taong mapagkakatiwalaan at may malinis na reputasyon. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang dinadial ang numero sa telepono. "David, si Gunita ito," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin sa bawat salita. "Kumusta ka na? May personal sana akong ipapakiusap sa'yo. Isang bagay na maselan." Ipinaliwanag niya ang kanyang kailangan. Isang masusing pag-imbestiga sa pinagmulan at nakaraan ni Marahuyo Solana. Hindi dahil gusto niyang manghusga, kundi dahil kailangan niyang makasiguro. Ang kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak ang nakataya, ang pangalan ng mga De la Riva. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan. "Mag-ingat ka, Gunita. Baka nagkakamali ka lang ng basa sa bata," paalala ni David. "Sana nga, David. Sana nga ako ang mali," sagot ni Doña Gunita. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi. Pagkatapos ng tawag, lumabas siya para harapin ang araw. Harapin si Marahuyo. Naabutan niya ang nobyaya ng kanyang anak sa may beranda. Nagbabasa ng isang fashion magazine habang umiinom ng kape. Ang ganda nitong pagmasdan. Perpekto ang ayos, mamahalin ang damit. Ngunit ang ganda nito ay tila isang pader na walang sinumang makapasok. "Magandang umaga, Hija," bati ni Doña Gunita. "Good morning po, Mama Gunita," sagot ni Marahuyo. Hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasa. Nagpa siya si Doña Gunita na subukan ito. "Naisip ko lang, baka gusto mong samahan ako sa hardin? Aayusin ko sana ang mga paborito kong phalaenopsis. Matuturuan kita kung paano sila alagaan." Sa wakas ay ibinaba ni Marahuyo ang magazine at tiningnan siya na para bang inalok niya itong magbuhat ng isang sakong bigas, isang matamis, ngunit huwad na ng ngiti ang isinukli nito. "Nako, I'd love to po, Mama Gunita, pero baka makasira lang ako. I don't really have a green thumb, at saka baka madumihan itong suot ko." Ang sagot na yon ang lalong nagpatibay sa hinala ni Doña Gunita. Ang isang taong tunay na nagmamahal ay handang yakapin ang lahat tungkol sa minamahal niya, kasama na ang lupa, ang hardin, ang mga simpleng bagay na bumubuo sa kanyang mundo. Hapon na nang kausapin niya si Manang Himig, naabutan niya itong tahimik na nagwawalis sa sala. Ang mga mata ay bakas pa rin ng lungkot mula sa nangyari kahapon. "Kamusta na ang pakiramdam mo, Himig?" Malumanay na tanong ni Doña Gunita. Huminga ng malalim ang matanda. "Ayos lang po, senyora."
Nag-aalala lang po ako para kay Senyorito Banyuhay. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Senyora, may lamig po sa mga mata ng babaeng iyon. Isang lamig na nakakakilabot. Tumango si Doña Gunita. Ang katapatan ni Manang Himig ay isa sa mga pundasyon ng kanilang tahanan. Ang pakiramdam nito ay hindi maaaring balewalain. Alam ko, Himig. Alam ko. Gabi na. Si Banyuhay at Marahuyo ay maagang nagpahinga. Ngunit si Doña Gunita ay hindi pa makatulog. Tumayo siya sa harap ng bintana ng kanyang silid, nakatingin sa kadiliman sa labas. Muli niyang naalala ang huling habilin ng kanyang asawang si Rafael bago ito pumanaw. Hawak nito ang kanyang kamay. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kahulugan. Ingatan mo ang ating pamana, Gunita. At ang pinakamahalaga nating pamana ay ang puso ng ating anak. Napapikit siya. Pakiramdam niya ay binibigo niya ang kanyang asawa. Pakiramdam niya ay may paparating na panganib. Isang anino na dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng kanilang tahanan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay David. Kinakabahan niya itong binuksan. Gunita, may nalaman na ako. Hindi maganda. Tungkol sa pamilya niya. Tungkol sa totoong nangyari sa kanyang ina. Isang malakas na kabog ang naramdaman ni Doña Gunita sa kanyang dibdib. Humawak siya sa bintana para suportahan ang sarili. Ang anino ay may pangalan na pala at nagsisimula na itong magpakita ng kanyang tunay na anyo. Nararamdaman ni Banyuhay ang namumuong tensyon sa pagitan ni Marahuyo at ng kanyang pamilya. Para itong isang manipis na ulap na hindi mo man makita, ay ramdam mo ang dala nitong lamig. Ang dating masayang tawanan sa hapagkainan ay napalitan ng formal na pag-uusap. Ang mga ngangiti ay tila ipinipilit na lamang. At si Marahuyo, ang babaeng dati laging may baong kwento, ay naging mas tahimik at malayo. Hindi niya ito matitiis. Mahal niya si Marahuyo. Mahal niya ang kanyang pamilya. Dapat ay may paraan para magkasundo ang dalawang mundong ito. Kaya naman, isang gabi, habang ang kanyang ina ay maagang nagpahinga, nagplano siya ng isang sorpresa. Mahal, tawag niya kay Marahuyo na nooy nakaupo sa kama at abala sa kanyang telepono. Samahan mo ako sa labas. May gusto akong ipakita sa'yo. Walang gana itong tumingin sa kanya. Banyo, pagod ako. Pwede bang bukas na lang? Sandali lang. Pangako, magugustuhan mo to. Pilit niya, hawak ang kamay nito. Sa huli, wala itong nagawa kundi sumunod. Inakay niya ito palabas, sa hardin kung saan tahimik ang gabi at tanging ang huni ng mga kuliglig at ang liwanag ng buwan ang kanilang kasama. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, may isang maliit na mesang inihanda niya. May 2 kandila, isang bote ng alak, at isang plato ng keso. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Marahuyo. Ano to? Para sa tin, sagot ni Banyuhay. Hinila ang upuan para dito. Alam kong naging mahirap para sa'yo ang mga nakaraang araw. I know you've been feeling out of place. I'm sorry. Umupo si Marahuyo. Sa liwanag ng kandila, ang ganda nito ay tila mas lumitaw, ngunit ang lungkot sa mga mata nito ay hindi pa rin maikubli. Hindi mo kasalanan, Banyu. Sabi nito sa wakas, ang boses ay mahina. Inabot nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ako dapat ang mag-sorry. Siguro, hindi lang talaga ako sanay. Masyado akong nasanay sa syudad. Pakiramdam ko, lahat ng kilos ko dito mali. Pakiramdam ko, hindi ako gusto ng mama mo. Sa wakas, ang pader na itinayo ni Marahuyo ay tila unti-unting gumuho. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Banyuhay. Hindi totoo yan, agap niya. Kailangan ka lang niyang makilala ng lubos. At si Luningning, ganoon lang talaga yon. Mabait yon, promise.
Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Marahuyo. Agad niya itong pinunasan. Sinusubukan ko naman, Banyo. Promise, susubukan kong mas maging katulad nila. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Banyuhay. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay biglang naglaho. Ito pa rin ang Marahuyo na minahal niya. Marupok, nangangailangan ng pag-unawa, at handang magbago para sa kanya. Hindi mo kailangang maging katulad nila, sabi niya. Hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Gusto ko maging ikaw lang at mamahalin ka nila kung sino ka. Ngumiti si Marahuyo. Isang ngangiting na ngayon ay umabot na sa kanyang mga mata. Promise, bukas na bukas, kakausapin ko si Mama Gunita. Magsosorry ako kung ano man ang nasabi o nagawa ko. I'll make things right. Ang gabing iyon ay naging perpekto. Nagsalin siya ng alak. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Ang kanilang magiging kasal, ang kanilang magiging bahay, ang kanilang magiging mga anak. Nagsayaw sila ng mabagal sa ilalim ng mga bituin, sa saliw ng musikang nagmumula lang sa kanilang mga puso. Ang lahat ng tensyon ay nawala. Ang lahat ng pagdududa ay napawi. Nang halikan niya si Marahuyo, lasang alak, pangako at pag-asa. Nang gabing iyon, natulog si Banyuhay na may ngiti sa labi. Pakiramdam niya, naayos na niya ang lahat. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Sa kanyang pagtulog, isang panaginip ang dumalaw sa kanya. Sa panaginip, kasayaw niya si Marahuyo sa kanilang kasal. Nakasuot ito ng puting-puting bestida at nakangiti sa kanya. Ngunit habang umiikot sila, ang mukha ni Marahuyo ay unti-unting nag-iiba. Ang matamis na ngiti ay naging isang malamig na ngisi. Ang maamong mga mata ay naging matalim. Hindi na niya ito kilala. Sinubukan niyang bumitaw, ngunit ang hawak nito sa kanya ay napakahigpit. Nagising si Banyuhay na hinahabol ang hininga. Ang dibdib ay malakas na kumakabog. Madilim pa sa labas. Tiningnan niya ang natutulog na si Marahuyo sa kanyang tabi. Mahimbing. Payapa. Panaginip lang, sabi niya sa sarili. Isang masamang panaginip. Sinubukan niyang bumalik sa pagtulog, ngunit hindi na siya dinalaw ng antok. Hinintay na lang niya ang pagsikat ng araw. At kasabay ng unang sinag ng liwanag, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng Hacienda de Luz Viminda. Sigaw ni Marahuyo. Galing ito sa sala. Agad na napabalikwas si Banyuhay mula sa kama at nagmamadaling tumakbo pababa. Ang puso niya ay muling kumabog ng napakabilis, hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa isang masamang pangitain. Ang sigaw na narinig ni Banyuhay ay tila isang senyales, isang babala na ang pekeng kapayapaan na kanilang pinagsaluhan kagabi ay tapos na. Pagdating niya sa sala, ang kanyang naabutan ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nakita niya si Marahuyo, nakatayo na parang isang galit na diyosa. Ang mukha ay namumula sa puot. Sa harap nito, sa sahig, ay si Manang Himig, nanginginig, habang pinupulot ang isang baso na tila nabitawan. At sa paanan ni Marahuyo, sa kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat, ay may maliit na basang marka. Anong nangyayari dito? Tanong ni Banyuhay. Ang boses ay naghahanap ng paliwanag. Ngunit ang mga mata ni Marahuyo ay hindi sa kanya nakatingin, kundi kay Manang Himig, na para bang ito ang pinakawalang kwentang bagay sa mundo. Itong matandang to, sigaw ni Marahuyo. Ang boses ay matinis at puno ng pagkasuklam. Hindi tumitingin sa dinadaanan. Tinapunan niya ng tubig itong sapatos ko. Alam mo ba kung magkano to, Banyo? This is worth more than her entire life's savings. Ang bawat salita ay parang latigo. Nakita ni Banyuhay ang pagbigat ng paghinga ni Manang Himig. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng mga mata nito. Pasensya na po, Senyorita Marahuyo. Hindi ko po sinasadya. Nadulas po ang baso sa kamay ko. Paumanhin ng matanda.
Ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Ngunit ang paghingi ng tawad ay tila langis na ibinuhos sa apoy. Ang lahat ng inipon na sama ng loob ni Marahuyo, ang pakiramdam na minamaliit siya, ang inggit kay Luningning, ang pagdududa ni Doña Gunita, lahat ay sumabog at si Manang Himig ang naging sentro ng kanyang galit. Hindi sinasadya. O baka naman sadya mong ginawa dahil naiinggit ka. Dahil hanggang dito ka na lang. Isang hamak na utusan na tagapunas ng dumi ng mas nakakaangat sa'yo. Sa isang sulok, sa likod ng isang malaking haligi, tahimik na lumabas si Doña Gunita. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono at sa isang pindot, sinimulan niyang i-record ang lahat. Si Banyuhay ay natigilan. Hindi niya alam ang sasabihin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong anyo ni Marahuyo. Isang anyo na puno ng bagsik at walang bahid ng kabaitan. Mara, tama na. Aksidente lang. Huwag mo siyang kampihan, Banyu. Putol ni Marahuyo. Ngayon ay sa kanya na nakaharap. Panahon na para matuto ang mga tao dito kung saan sila lulugar. Simula sa araw na ikasal tayo, ako na ang magiging reyna ng pamamahay na ito at ayoko ng mga basurang tulad niya sa paligid ko. Sa pagitan ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang tumayo si Manang Himig. Yakap-yakap niya ngayon ang porselanang mangkok na kanina pa niyang pinupunasan. Ito na lamang ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang alaala ng kanyang yumaong Senyorito Rafael. Ngunit nakita ito ni Marahuyo. Ang atensyon niya ay nabaling mula sa sapatos patungo sa porselanang hawak ng matanda. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At yan, sabi niya, dahan-dahang lumalapit kay Manang Himig na takot na umaatras. Yang luma at walang kwentang mangkok mo. Simbolo raw ng katapatan. Isa lang yang lumang piraso ng basura, katulad mo. Huwag po, senyorita. Huwag po. Pakiusap ni Manang Himig. Mara, stop it. Sigaw ni Banyuhay. Susugod na sana para pumagit na. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na galaw, inagaw ni Marahuyo ang porselanang mangkok mula sa nanginginig na mga kamay ni Manang Himig. Itinaas niya ito. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng matanda. Isang tinging puno ng tagumpay at kalupitan. Hindi ka nababagay sa pamamahay na ito, pati ang mga basura mo. At sa huling salitang yon, buong lakas niyang inihagis ang porselana sa sahig na gawa sa marmol. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Tila isang putok ng baril na pumatay sa katahimikan. Napaluhod si Manang Himig sa sahig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kanyang nakita. Hinahaplos niya ang mga pira-pirasong bubog. Ang kanyang mga hikbi ay pumupuno sa bawat sulok ng sala. Ang alaala ng kanyang senyorito, ang simbolo ng 40 taon niyang pagsisilbi, ay naging abo sa isang iglap. Nakatayo lang si Banyuhay, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Mula sa kanyang pinagtataguan, dahan-dahang pinatay ni Doña Gunita ang video recording. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Itinago niya ang telepono sa kanyang bulsa. Tapos na ang paghihintay. Si Marahuyo naman, hindi man lang nagpakita ng kahit anong pagsisisi. Hinarap niya ang nabiglang si Banyuhay. Ang dibdib ay taas-baba sa tindi ng emosyon. Dapat lang sa kanya yan, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang pakialam. Para matuto siyang lumugar. Ang katahimikan na bumalot sa sala, pagkatapos ng pagbasag ng porselana, ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ni Marahuyo. Si Banyuhay ay nakatayo pa rin. Tila isang estatwang hindi makagalaw, ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula sa nagkalat na piraso ng bubog, sa humihikbing si Manang Himig, at sa babaeng kanyang pakakasalan. Ang huling sinabi ni Marahuyo, para matuto siyang lumugar,
ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan. Ang babaeng nagpaiyak sa kanya sa tuwa kagabi dahil sa pangako ng pagbabago ay siya ring babaeng nagpakita ng sukdulang kalupitan ngayong umaga. Paano nangyari iyon? Mara, sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay basag. Bakit mo ginawa yon? Sa puntong ito, ang tapang na ipinakita ni Marahuyo kanina ay biglang naglaho, napalitan ng mga luhang agad na bumalong sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang umiyak, isang uri ng pag-iyak na para bang siya ang biktima. Hindi mo ba nakikita, Banyu? Humihikbing sabi niya, lumalapit para hawakan ang braso nito. I'm trying to establish order. Sa ayaw at sa gusto mo, ako ang magiging ginang ng pamamahay na ito. Paano nila ako rerespetuhin kung hahayaan ko lang ang isang katulong na bastusin ako? Ginamit niya ang bawat salita, bawat patak ng luha para baliktarin ang sitwasyon, para palabasin na ang kanyang ginawa ay hindi kasamaan, kundi isang pangangailangan, isang pagtatanggol sa kanyang magiging posisyon. Ngunit sa unang pagkakataon, ang mga luha ni Marahuyo ay walang epekto kay Banyuhay. Ang nakikita lang niya ay ang nanginginig na balikat ni Manang Himig habang pinupulot nito ang bawat piraso ng kanyang nawasak na alaala. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumutol sa lahat. Kalmado, matatag, mapanganib. Tama na. Si Doña Gunita. Nakatayo ito sa may hagdanan. Ang mukha ay blanko. Ngunit ang awtoridad sa kanyang boses ay hindi matatawaran. Manang Himig, iwanan mo na po muna yan. Magpahinga na po kayo sa inyong silid. Utos niya ng malumanay sa matanda. Inalalayan ito ng isa pang kasambahay na kanina pa tahimik na nanonood sa isang sulok. Pagkatapos ay bumaling siya kay Banyuhay at Marahuyo. At kayong dalawa, umakyat na kayo sa inyong kwarto. Mag-usap kayo, dito lang ako. Walang sino man ang nangahas na sumuway. Ang katahimikan ni Doña Gunita ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o galit. Sa loob ng kanilang silid, nagpatuloy ang pag-iyak ni Marahuyo. Paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano siya nasasaktan at hindi maintindihan. Ngunit si Banyuhay ay hindi na nakikinig. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang ulo ay napasabunot sa kanyang buhok. Ang isip niya ay isang malaking gulo. Mahal niya si Marahuyo, oo. Pero ang ginawa nito, hindi niya kayang tanggapin. I just need you to be on my side, Banyu. Pakiusap ni Marahuyo sa pagitan ng mga hikbi. Please. Hindi sumagot si Banyuhay. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makaalis sa silid na yon. Tumayo siya at walang salitang lumabas. Dumiretso siya sa silid ni Manang Himig. Kumatok siya ng marahan bago pumasok. Naabutan niya itong nakaupo sa kanyang kama. Yakap-yakap ang isang maliit na kahon kung saan niya inilagay ang mga basag na porselana. Manang, sabi ni Banyuhay, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin niyo po si Marahuyo. Patawarin niyo po ako. Umiling lang ang matanda. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Hindi po ang porselana ang iniisip ko, senyorito. Sabi nito. Nawala na. Nawala na po ang alaala ng senyorito Rafael. Walang salitang makapapawi sa sakit na yon. Nanatili si Banyuhay ng ilang sandali, tahimik na nakikiramay, bago nagpa siyang hanapin ang kanyang ina. Nakita niya ito sa hardin, kalmadong nagdidilig ng mga orkidya na para bang walang nangyaring masama. Ma, tawag niya. Anong gagawin natin? Anong gagawin ko? Ibinaling ni Doña Gunita ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malalim at puno ng awa. Awa para sa kanyang anak. Magpahinga ka, anak, sabi lang nito. Huwag kang mag-isip. Bukas, malalaman mo ang lahat. Bukas, lahat ay lilinaw. Hindi na nagpumilit si Banyuhay. Ang pagod at gulo sa kanyang isip at puso ay sobra-sobra na. Bumalik siya sa kanilang silid.
kung saan nagkukunwaring tulog na si Marahuyo. Nahiga siya sa kama, ngunit hindi na dinalaw ng antok. Ang bawat pagtiktak ng orasan sa labas ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang imahe ng nabasag na porselana, ang mga hikbi ni Manang Himig, at ang malamig na mga mata ni Marahuyo ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hating gabi na nang marinig niya ang isang mahinang katok sa kanilang pinto. Dahan-dahan siyang tumayo para hindi magising si Marahuyo. Pagbukas niya, ang ina niya ang nakatayo roon. Ang muka ay seryoso sa dilim ng pasilyo. Walang itong sinabi. Inabot lang nito ang kanyang telepono. "Panoorin mo," utos ni Doña Gunita. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat. "Ito ang babaeng pakakasalan mo." Hawak ang telepono ng kanyang ina. Naupo si Banyuhay sa isang silya sa labas ng kanilang silid, sa ilalim ng malamlam na ilaw sa pasilyo. May pag-aatubili, pinindot niya ang play. Ang unang lumabas sa screen ay ang pamilyar na sahig ng kanilang sala. Bahagyang nanginginig ang kuha. Pagkatapos ay narinig niya ang mga boses. Ang boses ni Marahuyo, matinis at puno ng galit na hindi niya kailanman narinig noon. Hindi tumitingin sa dinadaanan. Tinapunan niya ng tubig itong sapatos ko. "Alam mo ba kung magkano to, Banyu? This is worth more than her entire life's savings." Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Banyuhay. Sumunod ang garalgal na boses ni Manang Himig, humihingi ng tawad. At muli, ang boses ni Marahuyo, mas malupit, mas masakit. "O baka naman sadya mong ginawa dahil naiinggit ka? Dahil hanggang dito ka na lang, isang hamak na utusan na tagapunas ng dumi ng mas nakakaangat sa'yo." Pinanood niya ang lahat. Ang bawat mapanlait na salita, ang bawat pagtulo ng luha ni Manang Himig. Pinanood niya ang pag-agaw ni Marahuyo sa porselana, ang takot sa mga mata ng matanda, at ang huling sigaw nito bago ang malakas na paglagapak ng bubog sa sahig. Nang matapos ang video, nanatili siyang nakatitig sa itim na screen. Ang katahimikan sa pasilyo ay napuno ng tunog ng kanyang sariling nababasag na puso. Lahat ng pagtatanggol na binuo niya sa kanyang isip para kay Marahuyo, napagod lang ito, na naninibago, na biktima lang ito ng sitwasyon. Lahat ay gumuho. Ang video ay hindi nagsisinungaling. Ang kalupitan ay hindi maitatago. Ang babaeng nasa video, ang babaeng dahan-dahang pumatay sa kaluluwa ng isang matandang naglingkod sa kanila ng buong buhay, ay hindi ang babaeng minahal niya. O marahil, ito pala talaga ang tunay na siya, at nabulag lamang siya sa ganda nitong panlabas. Pinindot niya ang replay. At isa pa. At isa pa. Bawat panonood ay parang isang kutsilyong lalong bumabaon sa kanyang dibdib. Ang pag-ibig na naramdaman niya ay unti-unting napapalitan ng pait at pagkadismaya. "Ma." Basag ang boses na tawag niya sa ina, na tahimik pa ring naghihintay sa tabi niya. Bakit ngayon niyo lang to pinakita?" Umupo si Doña Gunita sa tabi niya. Hinawakan nito ang kamay niyang nanginginig. "Dahil kailangan mong makita sa sarili mong mga mata, anak. Hindi sapat na marinig mo lang mula sa akin. Ang pag-ibig, kung minsan, ay nakabubulag. Kailangan ng katotohanan para imulat kang muli." Walang salitang lumabas sa bibig ni Banyuhay. Tanging mga luha na lang ang sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Luha ng pagsisisi, ng sakit, ng katangahan. Maya-maya, pumasok muli si Doña Gunita sa sala at bumalik na may dalang isang maliit na kahon. Ang kahon kung saan itinago ni Manang Himig ang mga piraso ng porselana. Maingat niya itong ibinaba sa mesang nasa tabi nila. "May isa pa akong bagay na kailangan mong malaman," sabi ni Doña Gunita. Kinuha niya ang pinakamalaking piraso ng porselana, ang bahagi ng pinakailalim ng mangkok. Itinuro niya ang isang bahagi nito na tila may kakaibang dugtong. "Ang mangkok na ito ay hindi lang basta regalo, Banyu.
May lihim ito na ako lang at ang Lolo Rafael mo ang nakakaalam. Gamit ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa, maingat na sinundot at iniangat ni Doña Gunita ang isang maliit na takip. Isang lihim na kompartimento ang nabuksan at sa loob may isang maliit na katupi at naninilaw na piraso ng papel. Inabot niya ito kay Banyuhay. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Banyuhay ang sulat. Ang sulat kamay ng kanyang Lolo Rafael ang kanyang nabasa. Ang petsa ay 40 taon na ang nakalipas. Para sa aking pamilya, kung nababasa ninyo ito, marahil ay matagal na akong wala. Ang porselanang ito ay aking regalo kay Himig. Isang babaeng hindi man natin kadugo ay nagpakita ng katapatan na higit pa sa kayamanan. Nais kong ipaalala sa inyo, sa sinumang de la Riva na makakabasa nito, na ang pundasyon ng pamilyang ito ay hindi ginto o lupa, kundi ang mabuting puso at paggalang sa kapwa. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa pangalan o dugo, kundi sa pag-ibig at malasakit. Huwag ninyo itong kalimutan. Ito ang ating tunay na yaman. Habang binabasa ni Banyuhay ang bawat salita, ang bawat patak ng kanyang luha ay tumutulo sa lumang papel. Dito na gumuho ang lahat. Hindi lang isang mangkok ang sinira ni Marahuyo, hindi lang isang alaala. Ang winasak niya ay ang mismong testamento ng kanyang lolo. Ang winasak niya ay ang kaluluwa at diwa ng pamilya de la Riva. Isang malamig na determinasyon ang biglang pumalit sa sakit na nararamdaman ni Banyuhay. Ang pagkalito ay napalitan ng kalinawan. Ang pag-ibig ay napalitan ng isang mapait na katotohanan. Tumayo siya. Hawak niya sa isang kamay ang telepono na naglalaman ng katibayan ng kasinungalingan at sa isa pa ay ang sulat na naglalaman ng pamana ng katotohanan. Alam ko na po ang gagawin ko, Ma. Sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng isang bigat at kapasyahan. Naglakad siya pabalik sa silid, kung saan mahimbing na natutulog ang babaeng akala niya ay kanyang pakakasalan habang buhay. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bumukas ang pinto. Pagbukas ng pinto, ang unang bumungad kay Banyuhay ay ang katahimikan. Sa malaking kama, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, ay mahimbing na natutulog si Marahuyo. Ang muka ay payapa. Walang bakas ng kasamaang naganap kaninang umaga. Para siyang isang anghel, isang magandang kasinungalingan. Isinara ni Banyuhay ang pinto sa likuran niya. Ang pag-click ng seradura ay tila isang hudyat. Dati, ang tanawing ito, ang pagtulog ni Marahuyo, ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya ito ginising. Sa halip lumapit siya sa tokador at maingat na inilapag ang dalawang bagay sa ibabaw nito. Ang telepono ng kanyang ina at ang luma at naninilaw na sulat ng kanyang lolo. Pagkatapos ay binuksan niya ang ilaw sa tabi ng kama. Ang biglaang liwanag ang gumising kay Marahuyo. Kumurap-kurap ito at nang makita si Banyuhay na nakatayo sa paanan ng kama, isang matamis na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Banyu, mahal, anong oras na? Hindi ka pa ba matutulog? Tanong nito. Ang boses ay malambing at inaantok pa. Hindi sumagot si Banyuhay. Kinuha niya ang telepono at pinindot ang play. Inilapag niya ito sa kama, sa tabi mismo ni Marahuyo. Ang nangiti sa mukha ni Marahuyo ay unti-unting naglaho habang naririnig niya ang sarili niyang boses na umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Matinis, malupit, walang awa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Sinubukan niyang abutin ang telepono para patayin ito, ngunit pinigilan siya ng isang matalim na tingin mula kay Banyuhay. Pinanood niya itong panoorin ang sarili niyang karumal-dumal na pag-uugali. Pinanood niya ang pagbabago ng kulay sa mukha nito, mula sa pagkukunwaring inosente, sa pagkabigla, hanggang sa purong takot.
Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Saan mo nakuha yan? Nanginginig ang boses na tanong ni Marahuyo. Hindi yan ang mahalagang tanong, sagot ni Banyuhay. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ang tanong ay, ikaw ba yan, Marahuyo? Yan ba ang totoong ikaw? Sa puntong yon, nagsimula na namang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang sandata. Banyo, lasing ako sa galit. Hindi ko sinasadya. Pinagsisihan ko na yon. Patawarin mo ako, mahal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha niya ay parang tubig na tumutulo sa isang bato. Kinuha ni Banyuhay ang sulat ng kanyang lolo. Binabati kita, Marahuyo. Sabi niya, may pait sa bawat salita. Hindi mo lang sinira ang isang lumang porselana. Sinira at dinuraan mo ang mismong pundasyon ng pamilyang gusto mong pasukan. Binasa niya ng malakas ang isang bahagi ng sulat. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa pangalan o dugo, kundi sa pag-ibig at malasakit. Doon na nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Marahuyo. Nang makita niyang hindi nagagana ang kanyang mga luha, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas pangit, purong galit at pagkasuklam. Oo, ako yan. Sigaw niya. Ang kanyang tunay na kulay ay sa wakas lumabas na. Ako nga yan. At alam mo kung bakit. Dahil sawang-sawa na ako sa lugar na to. Sa pamilya mong mapanghusga. Sa nanay mong akala mo kung sinong santa. Sa kaibigan mong si Luningning na halatang may gusto sa'yo. Lahat kayo mga ipokrito. Akala nyo kung sino kayong malilinis. Pero ang totoo, minamaliit nyo ako. Dahil alam nyong galing ako sa wala. Hindi na nagulat si Banyuhay. Ito na ang huling piraso ng katotohanan na kailangan niyang marinig. Mali ka. Mahinahon niyang sagot. Hindi ka namin minamaliit dahil sa kung saan ka galing. Minamaliit ka namin dahil sa kung ano ang nasa loob ng puso mo. At ngayon, nakita ko na. Walang laman. Puno lang ng inggit at galit. Lumapit siya sa kama. Dahan-dahan niyang kinuha ang kaliwang kamay ni Marahuyo. Ang kamay kung saan nakasuot ang singsing na sumisimbolo sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Hindi ka karapat-dapat sa singsing na ito, sabi niya, habang marahan, ngunit may kapasyahang inaalis ang singsing sa daliri nito. At lalong hindi ka karapat-dapat sa apelyido ko. Hawak ang singsing. Tumalikod siya. Umalis ka na. Utos niya, hindi na ito nililingon. Ayokong makita pa ang anino mo sa pamamahay na ito pagsikat ng araw. Narinig niya ang paghikbi nito at pagkatapos ay isang malakas na sigaw ng pagkatalo. Narinig niya ang pagbagsak ng mga bagay, ang tunog ng kanyang galit. Ngunit hindi na siya lumingon. Naglakad siya palabas ng silid, isinara ang pinto at iniwan sa loob ang lahat ng kasinungalingan. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto. Lumabas si Marahuyo. Ang muka ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay namumumugto sa galit at kahihiyan. Nagdala lang ito ng isang maliit na bag. Hindi na ito nagsalita. Nilagpasan niya si Banyuhay na parang hindi siya nito nakikita. Sinundan niya ito ng tanaw habang bumababa ito ng hagdanan at naglalakad palabas ng malaking pinto. Maya-maya pa, narinig niya ang pagsara ng malaking tarangkahan ng Hacienda de Luz Viminda. Isang tunog na pinal at nagsasara ng isang kabanata. Ang panaginip ni Marahuyo ay opisyal nang natapos. Pagsikat ng araw kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa Hacienda de Luz Viminda. Hindi ito ang katahimikang puno ng tensyon tulad ng mga nakaraang araw, kundi isang katahimikang may halong bigat at kaluwagan. Para itong isang bahay na nakahinga ng maluwag matapos ang isang malakas na bagyo. Ngunit ngayon ay kailangan ng harapin ang mga pinsalang iniwan nito. Hindi natulog si Banyuhay. Ginugol niya ang buong gabi sa opisina ng kanyang ama
Nakaupo sa lumang silyang katad nito, pinagmamasdan ang mga litrato sa dingding. Ang mga ninuno niya, ang kanyang lolo, ang kanyang ama. Lahat sila ay tila nakatingin sa kanya. Nagtatanong kung karapat-dapat ba siya sa pamanang iniwan ng mga ito. Nang maramdaman na niya ang init ng araw, tumayo siya. Alam na niya ang una niyang dapat gawin. Ang unang silid na kanyang pinuntahan ay ang silid ni Manang Himig. Kumatok siya ng 3 beses bago marinig ang mahinang tuloy po. Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo. Ang kahon ng mga basag na porselana ay nasa maliit na mesa pa rin sa tabi niya. Walang salitang namutawi kay Banyuhay. Dahan-dahanan siyang lumapit at sa harap ng babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata, lumuhod siya. Nagulat si Manang Himig. "Senyorito, ano po ang inyong ginagawa? Tumayo po kayo." "Hindi po, Manang," sabi ni Banyuhay. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Ang tingin ay nasa sahig. "Ako po ang dapat humingi ng tawad. Pinabayaan ko po kayong masaktan sa loob ng sarili kong pamamahay. Nabulag po ako, Manang. Patawarin niyo po sana ako." Ramdam ni Banyuhay ang pagpatak ng mainit na luha sa kanyang kamay. Ang mga luha ni Manang Himig. Dahan-dahan siyang inalalayan nitong tumayo. "Matagal na po kayong pinatawad ng puso ko, Senyorito Banyuhay," sabi nito. "Ang mahalaga po, gising na kayo sa katotohanan." "Ipapaayos ko po ang mangkok, Manang," pangako ni Banyuhay. "Hahanap ako ng pinakamagaling na manggagawa. Ibabalik natin ito sa dati bilang simbolo na kahit gaano kasakit ang pagkasira, may pag-asa pa ring mabuo muli." Paglabas niya sa silid ni Manang Himig, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Sunod niyang tinipon ang lahat ng kasambahay at manggagawa sa sala. Sa harap nilang lahat, mapagkumbaba siyang humingi ng paumanhin para sa iskandalong naganap at nangakong hinding-hindi na muling mayroong aabuso sa kabaitan ng sinuman sa ilalim ng kanyang bubong. Pagkatapos, ang kanyang ina naman ang kanyang hinarap. Nakita niya ito sa hardin, nag-aalaga ng mga orkidya. Niyakap niya ito ng mahigpit mula sa likuran. "Salamat, Ma," sabi niya. "Salamat sa pagmulat sa akin. Patawad kung naging matigas ang ulo ko." Humarap si Doña Gunita. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Ang pagkakamali ay bahagi ng paglaki, anak. Ang mahalaga ay ang aral na natutunan mo mula rito." Hapon na nang dumating si Luningning. Hindi na niya kailangang magtanong. Ang balita ay tila may sariling pakpak sa kanilang maliit na bayan. Dala niya ang paboritong kakanin ni Banyuhay, isang tahimik na alay ng pakikiramay. Naglakad-lakad sila sa may bukirin, sa parehong mga landas na nilakaran nila nung mga bata pa sila. "Kumusta ka?" simpleng tanong ni Luningning. Huminga ng malalim si Banyuhay. "Hindi ko alam. Nasasaktan. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam ko, malinaw ang lahat." Tumingin siya kay Luningning, ang kaibigan na hindi siya iniwan. "Ikaw ang una kong dapat pinaniwalaan. Nakita mo agad kung ano ang hindi ko nakita." Ngumiti lang si Luningning. "Hindi mo kasalanan. Ganoon talaga ang pag-ibig. Kung minsan, ipinapakita nito sa atin kung ano ang gusto nating makita, hindi kung ano ang totoong nasa harapan natin." Sa kanilang paglalakad, sa ilalim ng kulay kahel na langit ng papalubog na araw, napagtanto ni Banyuhay ang isang bagay. Ang lahat ng hinahanap niya, ang kagandahan, ang katotohanan, ang katapatan, ay nasa paligid niya lang pala. Nasa pagmamahal ng kanyang ina, sa katapatan ni Manang Himig, sa simpleng pagkakaibigan ni Luningning. Pagbalik niya sa opisina ng kanyang ama, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit at makapal na kwaderno na nakatago sa ilalim ng mga papeles. Binuksan niya ito. Ito pala ang lumang journal ng kanyang lolo. At sa unang pahina,
nakasulat sa magandang kaligrapiya. Ang lupa ay buhay, ang pamilya ay yaman. Isang simpleng ngunit makapangyarihang paalala. Isinara niya ang kwaderno at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng mga salitang yon. Nagsisimula pa lang ang kanyang pagbangon. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating bigat na bumalot sa hacienda de Luz Viminda ay napalitan ng panibagong sigla. Ang mga tawanan ng mga manggagawa ay mas madalas na maririnig at ang bawat umaga ay tila may dalang bagong pag-asa. Ang pinakamalaking pagbabago ay makikita kay Banyuhay de la Riva. Hindi na siya ang dating tagapagmana na kontento nang pagmasdan ang lahat mula sa malayo. Ngayon, siya na mismo ang nasa bukid kasama ng mga magsasaka. Ang kanyang mga kamay na dati sanay lang sa paghawak ng papeles at baso ng alak ay ngayoy may kalyo na at bahid ng lupa. Ang kanyang balat ay mas umitim dahil sa sikat ng araw. Ngunit ang kanyang mga ngiti ay mas totoo at mas madalas. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aani ng mga gulay kasama ang mga trabahador, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Mukhang kailangan mo na yata nito," sabi ni Luningning. Inaabot sa kanya ang isang pitsel ng malamig na tubig at isang malinis na bimpo. Ngumiti si Banyuhay, isang nangiting pagod ngunit masaya. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. "Salamat, Ning. Ikaw talaga ang laging andyan para sagipin ako." "Sanay na ako," pabirong sagot ni Luningning. Naupo sila sa ilalim ng isang puno. Pinagmamasdan ang malawak na lupain. Ang kanilang samahan ay hindi nagmamadali. Ito ay isang pagkakaibigang dahan-dahang namumulaklak at nagiging mas malalim, nakatanim sa lupa ng paggalang at mga pinagsamahang pagpapahalaga. Walang pagkukunwari, walang pangangailangan na magpanggap. Sila lang, sa kanilang pinakasimpleng anyo. Sa malayong syudad, sa isang maliit at simpleng apartment, ang buhay ay ibang-iba. Dito nakatira ngayon si Marahuyos Solana. Natanggal siya sa dati niyang trabaho nang kumalat ang eskandalo. Ngayon, isa siyang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya. Kakatanggap lang niya ng kanyang unang sahod. Hindi ito kalakihan, sapat lang para sa upa, sa pagkain, at sa kaunting pangangailangan. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, hawak ang sobrang naglalaman ng kanyang pinagpagurang pera. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay, isang kamay na walang palamuti, walang diamante, walang singsing na sumisigaw ng pangalan ng isang makapangyarihang pamilya. At sa sandaling iyon, nagsimula siyang umiyak. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang mga luha ay hindi dahil sa nawalang kayamanan. Umiiyak siya, hindi dahil wala na ang singsing, kundi dahil sa wakas ay naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kawalan, ang kawalan ng laman sa kanyang puso. Ang paglalakbay niya para mahanap ang kanyang sarili ay mahaba at masakit pa. Ngunit ito na ang unang hakbang. Samantala, pabalik sa Hacienda de Luz Viminda, isang mahalagang seremonya ang nagaganap sa loob ng Casa Hiraya. Sa isang pagawaan sa Maynila, natagpuan ni Banyuhay ang isang bihasang artisan na nag-aaral ng lumang sining ng kintsugi, ang sining ng pag-aayos ng mga basag na seramiko gamit ang ginto. Ang porselanang mangkok ni Manang Himig ay buo na muli. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Ang bawat lamat, bawat pirasong nabasag ay pinagdugtong ng manipis na linya ng kumikinang na ginto. Ang mga peklat ng nakaraan ay hindi itinago. Sa halip, ginawa itong bahagi ng kanyang bagong ganda. Mas maganda pa siya ngayon kaysa dati, manghang sabi ni Manang Himig habang maingat na hawak ang mangkok. Sa sala, kasama si Doña Gunita, Manang Himig at Luningning, dahan-dahang inilagay ni Banyuhay ang inayos na porselana pabalik sa dati nitong pwesto sa isang antigong aparador. Muli, ito ay naging sentro ng kanilang tahanan. Humarap si Banyuhay sa kanyang ina, ang mga mata ay puno ng bagong karunungan. Ngayon,
Mas mahalaga pa ito kaysa dati. Ma, sabi niya, dahil may kwento na ito ng katotohanan. Ngumiti si Doña Gunita at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Tumingin sila sa kanilang paligid, sa tapat na si Manang Himig, sa mabuting si Luningning, sa tahanang puno ng mga alaala. Ang yaman na minsan nang nabulag kay Banyuhay ay malinaw na ngayon. Hindi ito nasusukat sa hektarya ng lupa o sa ningning ng alahas, kundi sa init ng pagsasama, sa bigat ng katapatan, at sa hindi matatawarang halaga ng isang pusong marunong magmahal ng totoo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay na ating pag-aari. Ito ay nasa integridad ng ating pagkatao, sa kabutihan na ating ibinabahagi sa kapwa at sa pagmamahal na bumubuo sa isang tunay na pamilya. Ang mga peklat ng nakaraan, gaano man kasakit, ay maaaring maging daan tungo sa mas malalim na pag-unawa at mas matatag na pagkatao. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwento ni Banyuhay at Marahuyo. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.